Balik na raw, magsisimula na, saad ng staff. Tumayo agad si Donnie. Mainit ang ilaw ng studio pero malamig naman ang aircon kaya ayos lang. Sa gitna, nakatayo si Donnie Reyes. Nakahawak siya sa microphone, nakasuot ng dilaw na blazer na halos kasing ingay ng personalidad niya. Sa harap ay isang dagat ng mga tao. Ang studio audience ng sikat na variety show na Happy Tayo Tonight. Isang ilaw ang kumindat mula sa kamera at biglang umalingaw-ngaw ang boses ng floor director. And we're back in 3, 2, 1, live! Sumabog ang theme music. Naghiyawan ng audience. Tumalon si Donnie sa gitna ng entablado na parang batang pinakawalan sa playground. Magandang gabi, Pilipinas! Sigaw niya habang ikinukumpas ang kamay. Ako si Donnie Reyes, ang host na kahit walang talent, kasing tibay at lakas ni Captain Barbell ang lakas ng loob. Nagtawanan ng audience. Huy, grabe naman, sabat ng host niyang si Lala habang nakangiti. Ikaw pa talagang nagsabi na wala kang talent? Nahiya naman kami sa'yo. Lala, aminado lang ako, sagot ni Donnie habang nakapamewang. Ang talent ko kasi, kapal ng muka. Mas lalo pang lumakas ang tawanan na parang minsan scripted na lang talaga para maganda ang rehistro sa TV. Sa kabilang side ng stage, sumenyas ang band at nagpatugtog ng maikling rimshot. Sa monitor, makikita ang direktor na naka-thumbs up. Natural lang kay Donnie ang ganoong eksena. Hindi niya kailangan ng script para magpatawa. Isang tingin sa audience, isang maliit na obserbasyon at may joke na agad. Okay, sigaw ni Donnie. Dahil ang lahat ay kailangan ng kaunting saya ngayong gabi. Handa na ba kayo sa susunod nating segment? Yes! Mahabang sigaw ng audience. Sigurado kayo? Biro niya. Hindi kayo napilitan. Okay, kasi kung napilitan kayo, pwede nyo nang sisihin si Lala. Hoy! Bulalas ni Lala. Tawanan ulit. Sa ganung mga sandali, pakiramdam ni Donnie ay nasa tamang lugar siya. Sa entablado, mapapakita niya ang kanyang talento. Ang mga ilaw doon ang silbi ng narating niya sa industriya. Ang mga taong tumatawa dahil sa kanya, yon ang naging mundo niya. Pagkalipas ng ilang minuto, sumenyas ang floor director. Pabilog ang kamay nito kaya ibig sabihin commercial break na. Huminga ng malalim si Donnie habang inaabot ng staff ang tubig niya. Tubig, boss! Salamat! Sagot niya bago uminom. Ang lakas ng crowd ngayon, sabi ni Lala habang nag-aayos ng buhok. Oo nga, sagot ni Donnie. Parang reunion ng mga kapitbahay kong chismosa. Napangiti si Lala. Ikaw talaga? Tumapik sa balikat niya ang isang lalaking may tablet. Si Nico, ang personal assistant niya. Boss! Yo! Sagot ni Donnie. 5 minutes lang break natin. Naglakad sila papunta sa backstage. Mas malamig doon at mas tahimik. Umupo si Donnie sa isang folding chair. Tinanggal niya sandali ang earpiece. Grabe ka kanina, boss, sabi ni Nico habang nakatingin sa tablet. Ang daming tawa. Talaga? Tanong ni Donnie. Trending ka na naman mamaya. Napangisi siya. Ayos, may pambayad na naman ako ng kuryente. Ang mahal ng kuryente sa kondo. Umupo si Nico sa katabing upuan. Nalala ko tuloy dati, nung wala ka pang pambayad ng kuryente. Napatawa si Donnie. Uy, huwag mong ipaalala. Hindi, seryoso. Sabi ni Nico. Naalala mo nung nagkwento ka dati na janitor ka sa abroad? Tumahimik si Donnie sandali. Mapait na lang siyang napangiti. Bawat beses na maririnig niya yon, parang may lumang pelikula na nagpe-play sa isip niya. Umiling si Nico. Grabe, sino bang mag-aakala na magiging sikat kang host ngayon? Hindi ako maniniwala, sagot ni Donnie. Mas sikat si Lala at ang ibang kasama ko rito. Magaling silang magbato ng mga joke kaya nakakasalo ako. Ayokong isipin na sikat ako. Kasi noon, ang trabaho ko lang naman talaga, maglinis ng mall. Ako ang nagmamap sa sahig palagi.
Ang daming tao sa araw. Sa gabi, marami rin. Pero kapag sarado ng mall, sobrang tahimik naman. Marami siyang pinagdaanan bago makarating doon. Hindi yun sobrang tuktok pero sapat na kay Donnie. Natapos ang taping ng Happy Tayo Tonight, bandang 11:00 ng gabi. Unti-unti nang namamatay ang mga ilaw sa studio. Ang malakas na sigawan at palakpakan kanina ay napalitan ng pagod na mga boses ng staff na nagliligpit ng gamit. Sa backstage, tinatanggal ni Donnie Reyes ang microphone pack na nakakabit sa likod ng kanyang blazer. "Boss, ingat ka," sabi ng isang staff habang kinukuha ang microphone. "Bukas po ulit." "Salamat," sagot niya. Nakatayo siya sa harap ng salamin. Inayos niya ang buhok niya gamit ang kamay. Mukha siyang pagod pero sanay na siya roon. Biglang may kumatok sa dressing room. "Sir Donnie?" Sagot niya. "May mga fans po sa labas. Gusto lang daw pong magpa-picture." Napangiti si Donnie ng bahagya. "Gaano karami?" "Mga 10 o baka 15 lang naman po." Napailing siya. "Okay lang, papasukin mo." Pagbukas ng pinto, biglang nagsigawan ang solid fans ni Donnie. Mahina na lamang siyang napatawa. "Relax lang kayo. Makasigaw naman kayo, parang horror ang mukha ko. Hindi ako multo." Biro niya sa mga ito. Lalong natawa ang mga fans. May 2 babaeng halos hindi makapagsalita sa kilig. "Kuya, fan na fan po kami." "Ay nako," sabi ni Donnie. "Huwag niyo akong gawing role model. Baka magaya sa humor ko. Dumami pang kaaway niyo." Lumapit ang isang batang lalaki. Siguro mga 10 taong gulang. "Nakakatawa ka po. Kasama ko po ang tita ko na crush ka po." Lumuhod si Donnie para maging ka-level nito. "Talaga? Anong pinaka-favorite mong joke ko?" Nag-isip ang bata. "Tungkol po dun sa guard." Napangiti si Donnie. Oo. Yung isa sa mga segment ko." "Aba, nanonood ka talaga ng show ko, ha?" Nag-selfie sila. Sunod-sunod na picture sa ibang fans. Hindi siya tumatanggi. Kahit pagod na siya, kahit gusto niya nang umuwi, dahil alam niyang minsan lang sa buhay ng mga taong ito ang pagkakataon na yon. Pagkatapos ng halos 20 minuto, unti-unting nagpaalam ang fans. "Thank you po, good night, next show ulit." "Salamat," sabi ni Donnie habang kumakaway. "Salamat din dito sa mga regalo nyo. Kayo talaga." Nang tuluyang magsara ang pinto ng dressing room, biglang tumahimik ang paligid. Umupo siya sa sofa at huminga ng malalim. "Hatid na ba kita, boss?" Tanong ng kanyang assistant na si Nico. "Hindi na," sagot ni Donnie. "May pupuntahan pa ako." Napataas ang kilay ni Nico. Alam ko na. Ingat kayo." Hindi na ito nagtanong pa. Alam naman ito kung sino yon. Pagkalipas ng ilang minuto, nakasuot na si Donnie ng simpleng hoodie at cap. Hindi na siya mukhang sikat na host. Mukha na lang siyang ordinaryong lalaki na pagod sa trabaho. Lumabas siya ng studio sa likod na gate. Pumunta sa parking lot at pumasok sa kanyang simpleng sedan. Habang nagmamaneho sa kalsada ng Maynila, nakatingin siya sa mga ilaw ng lungsod. May mga taong naglalakad sa sidewalk. Minsan, naisip ko, kung hindi ako naging artista, baka isa rin ako sa mga yan. Ordinaryong tao na may ordinaryong buhay. Huminto siya sa isang maliit na restaurant sa isang tahimik na street. Hindi yun sosyal, hindi rin sikat, halos walang celebrity ang pumupunta doon. Kilala rin nila ang may-ari at ilang staff doon, kaya gusto nila roon ng kanyang girlfriend. Lumapit ang waitress. "Good evening, sir." Ngumiti si Donnie. "May reservation ako." "Name po?" "Reyes," sagot niya. Tumango ang waitress. "Follow me, sir." Dinala siya sa isang mesa sa pinakadulo ng restaurant, sa isang silid para may privacy. At doon, nakaharap sa bintana at nakaupo si Heidi Salazar. Mahaba ang buhok, simple ang suot na blouse, walang makeup na halata. Pero kahit ganon, maganda pa rin ang girlfriend niya. Tumayo ito nang makita si Donnie. "Late ka na," ngumiti si Donnie. "Traffic.
Saka naharang pa ako ng fans sa dressing room. Napangiti si Heidi. Of course, hindi ka naman nawawala ng fans. Lumapit ang waitress. Order po kayo? Same as usual, sabi ni Donnie. Okay po. Pagkaalis ng waitress, tumahimik sila sandali. Kapag nandoon sila, parang normal na magkasintahan lang sila ni Heidi. Hindi celebrity, hindi sikat, simple lang sila na sila lang talaga na gustong gusto naman ni Donnie. Kumusta ang show mo? Tanong ni Heidi. Okay naman, napangiti siya. Pero ikaw, kumusta ang taping mo? Nakakapagod. Si Heidi Salazar ay isa sa mga pinakasikat na artista ng henerasyon nila. Maraming billboard, mga teleserye, mga endorsement at may love team pa na namamayagpag. Isang love team na alam ng buong bansa. Pero walang alam ang mundo tungkol kina Heidi at Donnie. Anong kinain mo? Tanong ni Donnie. Salad. Tumaas ang mga kilay ni Donnie. Diet ka na naman. Dapat hindi ka mag-diet. Sobra kang napapagod. Dapat sa pagkain ka bumabawi. Ang bilis mo pa namang pumayat kapag stress at pagod. Maya-maya ay dumating ang pagkain nila. Habang kumakain, napansin ni Donnie ang gaan at payapa sa dibdib niya. Yun ang mga sandaling gusto niya. Napabuntong hininga siya. Bakit? Tanong ni Heidi nang mapansin siya. O wala. Ngumiti siya ng mahina. Masaya naman ako. Nasikat na tayo pareho sa kanya-kanyang ginagawa. Pero tumaas ang mga kilay nito. Pero minsan, sabi niya, gusto ko lang maging ordinaryong tao. Napangiti sa kanya si Heidi. Donnie, hindi naman habang buhay na sikat o magiging artista tayo, di ba? Dagdag niya agad. Balang araw, mag-iiba rin ang takbo ng lahat. Mag-settle down tayo. Darating ang araw na walang kamera. Darating ang araw na hindi na tayo guguluhin ng fans. Tahimik lang si Heidi. Alam niya na alam nito ang pakiramdam dahil pareho silang nasa spotlight. Maya-maya ay nagpatuloy sila sa pagkain. Nagkwentuhan tungkol sa simpleng bagay. Pagkain, pelikula at mga plano na parang imposible. Gusto kong pumunta sa Siargao, sabi ni Heidi. Mag-surf? Hindi, matulog lang, sagot ng kanyang girlfriend. Tumawa si Donnie. Pwede naman. Pagkatapos kumain, nagbayad na si Donnie. Binigyan niya rin ng tip ang kanilang waitress. Lumabas sila ng restaurant at malamig na hangin sa gabi ang sumalubong sa kanila. Tahimik lang ang kalsada. Naglakad sila papunta sa parking lot. Hindi sila magkahawak ng kamay. Hindi sila pwedeng magmukhang malapit. Next week ulit? Tanong ni Heidi. Tumango si Donnie. Tawag at text na lang ulit. Palagi mo akong i-update. Nagkatinginan sila sandali. Sa mga ganoong sandali, gusto ni Donnie na kalimutan ang mundo. Pero hindi niya kaya dahil alam niyang may presyo ang lahat. Sumakay si Heidi sa sariling kotse. Bago nito isara ang pinto, tumingin ito kay Donnie. Palihim siyang hinalikan. Mag-ingat ka sa pagmamaneho. Tumingin muna si Donnie sa mga labi nito bago umangat sa mga mata. Ingat din sa pagmamaneho. Text mo na lang ako kapag nakauwi ka na sa kondo mo. Umalis ang sasakyan nito. Naiwan naman si Donnie sa parking lot. Nang makasakay sa sedan, napabuntong hininga na lang si Donnie. Hanggang kailan ba namin to maitatago? Pero hindi nila dapat malaman, hindi ba? Kung sakaling malaman ng mundo ang tungkol sa amin, pwedeng gumuho ang lahat ng pinaghirapan namin ni Heidi. Sa kabilang banda naman, mainit ang ilaw sa set. Sa gitna ng set, nakatayo si Heidi Salazar. Nakasuot siya ng puting damit na parang pangkasal. Mahaba, mahinhin at sobrang elegante. Inayos ng stylist ang buhok niya na parang tinatangay ng hangin mula sa malaking electric fan sa gilid ng set. Sa harap niya, nakatayo ang lalaking matagal nang kinikilig ang buong bansa. Ang ka-love team niyang si Marco Valdez. Matangkad, gwapo at may ngiting parang ginawa para sa kamera. Sa likod ng kamera, may ilang fans na pinayagang manood ng shoot. At ngayon pa lang, nagsisimula ng magtilian ang mga ito.
Heidi, ang ganda mo! Marco, ang sweet niyo talaga! Kissing scene na ba to? Napangiti si Heidi. Hindi dahil kinikilig siya, kundi dahil yon ang trabaho niya. Lumapit ang direktor habang hawak ang script. Okay guys, listen carefully. Ito na yung emotional peak ng episode. Sa wakas ay inamin na ni Ethan ang kanyang pagmamahal kay Clara. Dapat ramdam ng audience na matagal niya tong kinikimkim, na parang hindi na niya kayang pigilan pa. Tumango si Marco. Gareth, Derek, gagawin kong parang ngayon lang talaga siya nagkaroon ng lakas ng loob. Tumingin ang direktor kay Heidi. And Heidi, naguguluhan na si Clara dito. Mahal din niya to pero natatakot siyang mawala ang pagkakaibigan nila. So, may hesitation, may takot pero may relief din. Parang matagal mo na rin hinihintay na marinig to. Ngumiti si Heidi. Opo, Direk. I'll try to play it subtle. Parang may halong takot at saya. Positions! Sigaw ng assistant director. Tumayo si Heidi sa maliit na tape sa sahig. Marka niya yon. Lumapit si Marco hanggang halos magkadikit na sila. Narinig ni Heidi ang fan sa gilid. Parang hindi acting. Grabe ang bagay nila. Feeling ko sila na talaga sa totoong buhay. Camera rolling! Sigaw ng cameraman. Action! Lumapit si Marco. Hinawakan nito ang kamay niya ng marahan. Clara, matagal ko nang gustong sabihin to. Ilang beses ko nang pinigilan ang sarili ko. Ilang beses ko nang sinabing baka masira lang ang lahat kapag sinabi ko. Pero hindi ko na talaga kaya. Kasi sa tuwing nakikita kitang ngumiti sa ibang tao, pakiramdam ko may kumukuha ng isang parte ng puso ko. Tahimik ang set. Nakatingin lang si Heidi sa mata ng kanyang ka-love team. Hindi bilang Heidi, kundi bilang Clara na karakter na ginagampanan niya. Ethan, sagot ni Heidi na mahina ang boses. Please, Clara, sabi ni Marco, may emosyon ngayon. Huwag mo muna akong pigilan. Hayaan mo muna akong sabihin to kahit isang beses lang. Mahal kita. Matagal na kitang mahal. Hindi ko alam kung kailan nagsimula. Baka nung una tayong nag-away. O nung una kang umiyak sa harap ko. Pero isang araw nagising na lang ako at napagtanto ko na ikaw na pala ang mundo ko. Sa script, dapat maluha si Clara. Piniga ni Heidi ang emosyon. Hindi mula sa eksena, kundi mula sa alaala. Mga araw na halos wala silang pera. Mga gabi na magkasama silang nag-uusap tungkol sa pangarap. Mga panahon na wala pang nakakakilala sa kanya. Isang luha ang bumagsak kay Heidi. Ethan, bakit mo ngayon lang nasabi yan? Alam mo bang matagal ko na rin hinihintay na marinig yan mula sa'yo? Lumapit si Marco. Hinawakan ang pisngi niya. Pwede ba kitang halikan? Bulong nito sa linya. Tahimik lang ang set. Ayaw niya ng maraming take kaya tumango si Heidi. Lumapit si Marco at hinalikan siya. Sa camera, perfect yon, romantic at bigay na bigay siya. Kilig na kilig ang fans. Pero sa loob ng isip ni Heidi, si Donnie na lang ang iniisip niyang kahalikan. Parang muscle memory na lang ng katawan niya. Maya-maya'y umatras si Marco. Cut! Sigaw ng direktor. Perfect take! Yan ang gusto ko. Ramdam na ramdam ang kilig. Lumapit ang makeup artist kay Heidi. Ma'am, kaunting retouch lang po. Ang ganda ng luha niyo kanina. Ang natural. Ngumiti si Heidi. Salamat. Mabuti na lang at hindi nag-run ng mascara. Sa gilid, lumapit si Marco. Grabe. Alam mo ba na kahit ilang taon na nating ginagawa to, may something pa rin talaga sa chemistry natin. Parang hindi na uubos ang kilig ng fans sa ating dalawa. Ngumiti si Heidi. Professional lang siguro tayo pareho. Umiling si Marco. Hindi lang yon, kasi minsan naiisip ko, paano kung hindi na lang acting to? Paano kung totohanin na lang natin lahat ng nakikita ng fans? Hindi ba mas madali kung hindi na natin kailangan magpanggap? Nanahimik sandali si Heidi. Marco, alam mo naman siguro kung gaano kakomplikado ang buhay natin sa industriya. Hindi lahat ng nakikita ng fans ay pwedeng gawing realidad. Napangiti si Marco ng kaunti. Alam ko. Pero minsan kasi pakiramdam ko,
Hindi lang ako ang umaarte dito. Hindi na siya sumagot. Ayaw niyang paasahin si Marco na higit pa sila sa isang love team. Tinatago niya na nga ang boyfriend niyang si Donnie sa publiko. "Break muna!" sigaw ng assistant director. Lumakad si Heidi papunta sa tent. Pag-upo niya, lumapit agad ang manager niyang si Tita Alma. "Anak," sabi nito habang nakatingin sa kanya ng seryoso. "Ingat-ingat ka pa rin minsan sa mga galaw mo. Napansin ko kanina na parang masyadong natural ang chemistry ninyo ni Marco. Alam mo naman ang mga fans, kapag may nakita silang maliit na signal, gagawa na nila ng buong love story." Napabuntong hininga si Heidi. "Tita, trabaho lang talaga yon. Hindi naman ibig sabihin na may nangyayari." Tumango si Tita Alma. "Alam ko naman, pero tandaan mo, yung brand ninyo bilang love team ang bumubuhay sa kalahati ng endorsements mo ngayon. May teleserye kayo, may pelikula pa sa susunod na taon, at may ilang 3 brand na specifically humihingi na kayong dalawa ang mag-e-endorse. Kapag nagbago ang narrative, maraming maaapektuhan. Saka nawawalang excitement ng fans kapag alam na kayo na o may iba kayong kadate." "Mag-CR lang ako," sabi na lang ni Heidi. Pagpasok niya sa restroom, agad niyang kinuha ang cellphone. May isang pangalan na palagi niyang hinahanap. Nag-type siya ng mensahe. "Tapos na ang kissing scene. Sana hindi natin ulit to pag-awayan." Halos agad ang reply ni Donnie. "Naintindihan ko na trabaho mo yan. Professional ka lang. Congrats. Ilang fans ang sumigaw. Gustong-gusto nila yun, di ba?" Huminga siya ng malalim. Alam naman ng boyfriend niya na professional siya. Hindi niya lang maiwasang mag-guilty sa mga ganoong eksena. Lalo pa at tinatago niya ito bilang kanyang boyfriend. "Miss na kita." May ilang segundo bago dumating ang reply. "Miss din kita. Kita tayo mamaya. Kahit sandali lang." Napatingin si Heidi sa sarili niya sa salamin. Pagod siya pero biglang gumaan ang kanyang dibdib. Isang hapon ay punong-puno na ang malaking mall sa Ortigas. 3 palapag ng atrium ang napuno ng fans. May mga hawak na banners, posters at light sticks na may nakasulat na pangalan ng love team na halos sambahin na ng fandom. "Marco! Heidi! Heiko!" chat ng fans. Sa backstage ng event, nakaupo si Heidi sa isang maliit na sofa habang inaayos ng stylist ang buhok niya. Sa kabilang side naman, inaayos ng makeup artist ang contour sa kanyang pisngi. "Ma'am Heidi, kaunting taas lang ng chin," sabi ng makeup artist habang hawak ang brush. "Ang dami na pong tao sa labas. Sabi ng organizer, halos 1,000 na raw ang nasa loob ng mall." Napangiti si Heidi sa salamin. "Talaga? Parang concert na yan ah." Sumagot ang stylist. "Oo nga po, kanina pa silang nagsisigawan. May mga umiiyak pa nga raw sa labas habang naghihintay. Sobrang loyal talaga ng fandom ninyo." Sa labas ng kortina, naririnig niya ang ingay, sigawan, tilian at palakpakan. Sa harap ng salamin, nakasuot siya ng pastel blue dress na pinili ng brand sponsor ng event. Pumasok ang event coordinator sa backstage. "Miss Heidi, 5 minutes na lang po bago kayo tawagin sa stage. Ready na rin po si Marco sa kabilang dressing room." Tumango siya. "Okay, salamat." Pagkaalis ng coordinator, lumapit ang manager niyang si Tita Alma. "Anak, alam mo ang gagawin natin dito, ha?" Tumango-tango si Heidi. "Of course, Tita. Fan service." "Relax ka lang," sabi ng manager niya. "Ngumiti ka, makipagkulitan ka kay Marco, hawakan mo ang kamay niya kapag may kilig moment. Alam mo ng rhythm ninyo." Tumango ulit siya. "Ready na po!" sigaw ng assistant. Biglang lumakas ang sigawan sa labas. Huminga ng malalim si Heidi. Pagkatapos ay tumayo na siya. "Ladies and gentlemen," sigaw ng host sa stage. "Handa na ba kayong makita ang nakakakilig na love team ng generation na to?" Sabay-sabay na sumagot ng yes ang mga fans. Tumawa ang host. "Kung handa na kayo, sabay-sabay nating tawagin ang kanilang pangalan." Sumabog ang confetti cannons. Lumabas si Heidi mula sa gilid ng stage kasabay si Marco.
Halos mabingi siya sa lakas ng tilian. Ngumiti si Heidi habang kumakaway. Sa gilid ng mata niya, nakita niyang tumingin si Marco sa kanya at ngumiti rin. Lumapit ito ng bahagya at biglang hinawakan ang kamay niya. Mas mahigpit kaysa sa usual nitong ginagawa. Napansin niyo ni Heidi, pero hindi niya pinakita. "Hello po," sabi ni Heidi sa microphone. Sumigaw ang fans. Tumawa si Heidi. "Hello sa inyong lahat. Grabe, parang gusto ko nalang umiyak sa dami nyo. Hindi ko akalain na ganito kalaki ang crowd na sasalubong sa amin ngayong araw." "Ang ganda mo, Heidi!" sigaw ng fan. Napatawa siya. "Salamat! Pero mukhang mas maganda kayo dahil kayo ang nagdala ng energy dito sa mall na to." Lumapit si Marco sa mic. "Guys, hindi biro ang suporta nyo. Sa dami ng projects na ginawa namin ni Heidi, kayo talagang dahilan kung bakit hindi kami napapagod." "We love you! Kiss!" Napangiti ang host. "Ayan na, hindi pa nagsisimula ang games pero may demand na agad." Tumingin si Marco kay Heidi at bahagyang umiti. "Gusto ba nilang patunayan na hindi scripted ang chemistry natin?" "Marco," sabi niya sa microphone habang natatawa. Pero medyo may inis siyang nararamdaman. "Baka ma-heart attack ang management natin kapag ginawa natin yan ng walang warning." Tumawa ang audience. Lumapit si Marco sa kanya. Medyo mas malapit kaysa sa usual nilang fan service distance. "Relax," bulog nito sa kanya na halos siya lang ang nakarinig. "Fan service lang." Sa loob ng dibdib ni Heidi, may bahagya siyang kaba. Hindi siya sanay na si Marco ang nagli-lead ng ganoong level ng closeness kung wala namang script. Nagpatuloy ang event. May games, Q&A at pakilig na moment sa ibang fans. Sa ilang segment, pinaupo sila sa dalawang stool. "Okay," sabi ng host. "Ang next game natin ay How Well Do You Know Each Other?" Nagtilian ng fans. "Marco," tanong ng host, "ano ang favorite food ni Heidi kapag pagod siya sa shoot?" Nag-isip si Marco. Ramen?" Natawa si Heidi. "Mali, sushi ang gusto ko." Sa isip niya, hindi naman talaga siya kilala ni Marco kahit lagi silang magkasama. Kung may nakakakilala man sa lahat ng gusto niya, si Donnie lang yon. Lumapit ng bahagya sa kanya si Marco. "Siguro, kailangan ko pang makilala ka ng mas mabuti." Napansin ni Heidi ang tingin ng binata. Parang hindi acting, parang hindi na lang para sa camera. Umiwas na lang siya ng tingin. Pagkatapos ng game, nagkaroon ng photo segment. Habang kumakaway sila sa crowd, biglang yumuko si Marco sa kanya at bumulong. "Heidi, minsan naiisip mo ba na baka mas madali ang lahat kung tototohanin na lang natin ang pinapaniwalaan ng fans?" Napatigil siya sandali. Ngumiti pa rin siya sa crowd, pero sa loob ng dibdib niya, may biglang bigat. "Marco," sagot niya ng mahina habang patuloy na kumakaway. "Wag na nating gawing komplikado ang trabaho." "Hindi ko naman sinabing komplikado," sagot nito. "Ang sinasabi ko lang, mas maganda kung may relasyon na talaga tayong dalawa. Yung totoo, boyfriend mo ako at girlfriend kita." Hindi na lang siya sumagot. Gabi na nang matapos ang event. Pagbalik ni Heidi sa kondo niya, agad niyang tinanggal ang sapatos at humiga sa sofa. Kinuha ni Heidi ang kanyang phone nang tumawag si Donnie. "Hello?" "Uy," sabi ni Donnie. "Katatapos lang ng fan event nyo, di ba? Nakita ko sa trending topics. Mukhang may maliit kayong rally doon. Ang dami nyo talagang fans kahit ako nalulula." Huminga siya ng malalim. "Donnie, huwag na natin pag-usapan ng work. Kailangan ko lang marinig ang boses mo." Napangiti si Heidi nang magkwento ng kung ano-ano ang kanyang boyfriend. Yun ang kanyang gusto at ang pahingang hinahanap niya. Sa kabilang banda, gabi na sa kondo ni Donnie at ng kanyang kaibigan na artista rin. Share sila sa kondo para makatipid at para makapunta rin doon si Heidi na hindi naghihinala ang fans. Pinsan naman kasi ng girlfriend niya si Heidi, kaya kahit na bumisita ang dalaga, walang mag-iisip ng masama. Sa sala, nakaupo si Donnie sa sofa habang hawak ang kanyang cellphone. Katatapos lang ng taping ng show kanina.
Pagod ang katawan niya pero hindi pa siya inaantok. Automatic niyang binuksan ng social media. Trending topics at marami siyang fan edits na nakita. May ibang video ang biglang lumabas sa kanyang feed. Ano to? Napakunot ang noon ni Donnie. Pinindot niyang video. Lumabas ang eksena mula sa fan event kanina. Sa gitna ng video, nakatayo si Heidi at katabi nito si Marco. Bakit parang ang sweet nila? Ang clingy masyado ni Marco ngayon ah. Masyadong madikit sa girlfriend ko. Parang may parte ng utak ni Donnie na gustong patunayan na wala lang yon. Na normal lang yon. Na trabaho lang naman talaga ang lahat para kay Heidi. Marketing lang yan, bulog niya sa sarili. Ibinaba niya ang cellphone. Tumayo siya at naglakad papunta sa kusina. Nagbuhos siya ng tubig sa baso at ininom niya. Pero habang umiinom, hindi pa rin nawawala sa isip niya ang eksena. Marketing lang, ulit ni Donnie sa sarili. Fan service lang yon, hindi dapat ako naiinis. Ginagawa lang naman ni Heidi ang trabaho niya. Huminga siya ng malalim. Sanay na dapat ako sa showbiz. Alam ko ang sistema. Alam ko kung paano gumagana ang love teams. Scripted lang. Pero kahit alam niya yon, may nararamdaman siyang hindi niya gustong pangalanan. Isang pakiramdam na matagal na niyang itinatago. Napailing si Donnie. Bakit parang nakakaselo sila ngayon? Ayusin mo ang sarili mo, Donnie. Ikaw ba bang magsiselos sa scripted moment? Umupo siya ulit sa sofa. Kinuha ang cellphone at binuksan ulit ang video. Sa pagkakataong yon, pinanood niya hanggang dulo. May isang parte sa clip kung saan bahagyang natahimik si Heidi bago sumagot kay Marco. Napansin ni Donnie na nagkatitigan ng dalawa. Ayoko na, hindi ko na kaya. Tatawagan ko si Heidi. Saad ni Donnie habang tinatawagan ng girlfriend niya. Sa kabilang linya, ilang ring lang, sumagot na si Heidi. Hello? Narinig ni Donnie ang pagod sa boses nito. Hi! Donnie! Sagot ni Heidi. Anong oras na? Hindi ka ba pagod? Anong oras na oh? Okay lang, hindi kasi ako matahimik kaya tumawag ako. May nakita kong video, sabi ni Donnie. Yung event nyo kahapon. Sandaling natahimik si Heidi. Donnie, alam mo naman kung paano ang mga fan events. Kailangan naming magbigay ng kilig sa fans. Parte yon ng trabaho. Oo, alam ko. Napabuntong hininga ang kanyang girlfriend. Matagal na nating alam kung paano gumagana ang love team sa industriya. Hindi naman nabago yun sa'yo. Nanatiling tahimik si Donnie. Pagkatapos ay nagsalita siya ulit. Pero parang iba siya kanina. Hindi ko alam, parang hindi lang fan service. Parang masyado siyang comfortable sa pag-flirt sa'yo kahit off-script. Donnie, kung lahat ng bagay na ginagawa ko sa stage ay iisipin mong personal, hindi tayo makakasurvive sa setup na mayroon tayo. Napaupo ng tuwid si Donnie. Hindi yun ang sinasabi ko. Kung hindi yun, ano? Huminga siya ng malalim. Hindi ko alam kung bakit ako naiirita sa video na yun. Alam kong marketing lang yun. Alam kong parte ng trabaho mo yun. Pero habang pinapanood ko, may parte sa akin na nagtatanong kung hanggang saan lang ba talagang acting. Pinopormahan ka ba ni Marco off-cam? Hindi agad nakasagot si Heidi at umungol muna. Donnie, ano bang gusto mong sabihin? Gusto ko lang malaman kung hanggang saan lang ang linya sa pagitan ng trabaho at totoo sa inyo ng ka-love team mo. Sumagot muli ang dalaga. Donnie, sa dami ng taon na magkasama tayo, ngayon ka pa ba magdududa sa akin? Napapikit si Donnie. Hindi ako nagdududa sa'yo. Ang sinasabi ko lang, ang hirap panoorin na may ibang lalaking kumakapit sa'yo sa harap ng buong bansa. Habang wala akong magawa kundi sabihin sa sarili ko na marketing lang yon. Hindi ko naman hinihiling na maging ganito ang setup natin. Sagot ni Heidi, medyo tumataas na ang boses. Ikaw mismo ang nakakaalam kung gaano kahalaga sa career ko ang love team na to. Umigting ang panga ni Donnie. Alam ko. Kung alam mo pala, bakit parang kasalanan ko pa? Napahawak si Donnie sa noo. Hindi ko sinasabing kasalanan mo. Ang sinasabi ko lang may nararamdaman din ako. Nagsiselos ako kasi pakiramdam ko gusto yatang totohanin ng Marco na yan ang sa inyo. Kitang-kita ko sa mga galawan niya. Gusto ko niyan. Donnie, hindi ko naman gusto si Marco.
sabi ni Heidi ng mahina pero matigas ang tono. Kung magsisimula tayong mag-away dahil sa bawat fan service moment na ginagawa ko sa trabaho, hindi tayo tatagal. Mas lalo siyang napaupo ng tuwid. Hindi ko sinasabi na bawat moment. Ang sinasabi ko lang, parang may nagbago kay Marco. Hindi ko kontrolado ang nararamdaman ng ibang tao. Pero nararamdaman mo rin ba yun? Tanong pa ni Donnie. Ramdam niyang meron. Alam ng lahat na wala silang relasyon. Alam ng lahat na walang boyfriend ang kanyang girlfriend. Kaya minsan ay nag-aalala siya na akala ng lahat available at single si Heidi para sa ka-love team nito na si Marco. Samantala, tahimik ang hallway ng condominium building. Mahina lang ang ilaw sa koridor habang naglalakad si Heidi papunta sa unit na kabisado na niya kahit nakapikit siya. Mabilis ang tibok ng puso ni Heidi dahil sa halo ng galit, sakit at pag-aalala na hindi niya maipaliwanag. Hawak niyang cellphone niya sa kamay. Ilang beses niyang tiningnan ang huling message ni Donnie pagkatapos ng tawag nila. Wala na itong sinabi pagkatapos nun. Hindi yon normal sa kanila. Huminto siya sa harap ng pinto. Huminga siya ng malalim bago kumatok. Ilang segundo lang bumukas ang pinto. Nakatayo si Donnie sa harap niya at mukhang nagulat. Heidi! Hindi agad sumagot si Heidi. Nakatingin lang siya sa mukha nito. Pagkatapos ay nagsalita siya. Hindi ako pwedeng matulog ngayong gabi habang iniisip na nag-away tayo sa cellphone. Kaya pumunta ako dito para ayusin natin to ng harapan. Dahil alam kong mas lalo lang lalala ang mga iniisip natin kapag hinayaan nating matapos ang araw na may sama ng loob sa isa't isa. Huminga ng malalim si Donnie. Bahagya itong umatras at binuksan ng mas malaki ang pinto. Pasok ka! Pumasok si Heidi sa loob ng unit. Yun ang kondo na pinagsasaluhan ni Donnie at ng pinsan niya na kaibigan din nila. Nakasalukuyang nasa Cebu para sa isang event. Habang naglalakad siya papunta sa sala, napansin niya ulit ang mga bagay na halos hindi na nila pinapansin. Mga stuffed toys, gift boxes, framed letters at gadgets na may kasamang fan messages. Halos puno ang isang side ng living room ng mga regalong yon. Anong ginagawa mo rito? Bakit pumunta ka? Malamig na tanong sa kanya ni Donnie. Lumapit na lang si Heidi at umupo sa kabilang side ng sofa. I'm sorry, alam kong nagsiselos ka at nahihirapan sa sitwasyon nating dalawa. Umupo na rin ang binata. Hindi ko naman sinasadya na masaktan ka. Ang totoo, habang pinapanood ko ang video kanina, pilit kong sinasabi sa sarili ko na trabaho lang yun at walang dahilan para maramdaman ko ang selos na nararamdaman ko. Pero habang tumatagal, mas lalo lang lumalakas ang pakiramdam ko na parang may bahagi ng buhay mo na hindi ko kayang maabot kahit gaano kita kamahal. Hinawakan ni Heidi ang kamay ng boyfriend niya. Gusto niyang mapanatag ito palagi. Ayaw niyang naninibugho ito kanino man. Dahil sa bandang huli, ito naman ang kanyang pipiliin. Hinaplos niya ang mukha nito. Donnie, kung alam mo lang kung gaano karaming bagay ang isinakripisyo ko para lang mapanatili ang relasyon natin ng tahimik. Umiwas ng tingin si Donnie. Kailangan ni Heidi nang ngumiti sa harap ng kamera habang may ibang lalaking nakahawak sa kamay niya. Kailangan niyang magpanggap na kinikilig sa eksenang paulit-ulit niyang ginagawa kahit alam niyang hindi yon ang kanyang totoong nararamdaman. At ang itago ang lalaking mahal dahil alam niyang kapag nalaman ng mundo ang totoo, baka mawala ang career na matagal nilang pinaghirapan. Sige na. Oo, sambit ni Heidi. Napapansin ko na nagpapakita ng interes si Marco, pero hindi ko yun pinapansin dahil malinaw sa akin kung sino ang mahal ko. Ikaw lang naman, napayuko si Donnie. Bakit pa kasi kailangan ng love team para sumikat? Hindi ko na alam, pakiramdam ko na nasa isang sulok lang ako at naghihintay sa'yo. Lumapit si Heidi ng kaunti. Hindi ka nasa sulok ng buhay ko. Ikaw ang sentro ng buhay ko, Donnie. Pero sa ngayon ay hindi muna tayo pwedeng makita ng mundo. Halatang nasasaktan ang kanyang boyfriend. Minsan, naiisip ko kung paano kaya kung dumating ang araw na wala na tayo sa industriyang to.
At pwede na tayong maglakad sa kalye na magkahawak ng kamay. Walang kamera at walang fans na nakatingin sa galaw natin. Napangiti si Heidi. Iniisip niya rin yon. Iniisip niya kung paano kaya ang buhay nagigising sila sa isang bahay na tahimik lang sa probinsya. Walang schedule ng taping, walang script at ang tanging problema lang nila ay kung ano ang lulutuin sa almusal. Napatawa si Donnie ng mahina. Ang simpleng pakinggan. Pero ang hirap abutin, dugtong naman ni Heidi. Nagkatinginan sila. Sa sandaling yon, nawala ang galit. Napuno ng ibang emosyon ang pagitan nila. Lumapit si Heidi ng mas malapit at hinawakan niya ang mukha ni Donnie. Alam mo ba kung bakit ako pumunta dito ngayong gabi? Bakit? Hinaplos niya ang labi ng kanyang kasintahan. Dahil gusto kong iparamdam sa'yo na kahit gaano kagulo ang mundo sa labas, ikaw pa rin ang lugar kung saan ako gustong umuwi. Hinawakan nito ang kamay ni Heidi at napapikit. Heidi, mahal kita. Ngumiti siya. Ako rin, mahal na mahal din kita. Niyakap niya ng mahigpit ang binata. Nang muli silang nagkatinginan, hinalikan na lang ni Heidi si Donnie. Hindi yun basta yakap at halik. May pagmamadali at pananabik. Mabilis siyang umupo sa kandungan ng binata at humarap dito. Parang gusto niyang patunayan ang isang bagay na hindi kayang ipaliwanag ng salita. Nagkatinginan sila ulit. Mahal kita. Kahit sino pang lalaki ang pumorma sa akin, wala akong pakialam, Donnie. Namamaos niyang bulong habang magkalapat ang kanilang mga noo. Umiling si Donnie at mas lalong diniin ang katawan niya rito. Hindi ko alam ang mangyayari sa akin. Lumapit si Heidi at muling inilapit ang mga labi. Siya na mismo ang nagmamadaling maghubad ng kanyang mga damit. Sa pagkakataong yon, mas matagal na at mas puno ng emosyon kaysa sa anumang halik na nagawa niya sa harap ng kamera. Ang tanging mahalaga sa sandaling yon ay ang pakiramdam na pareho nilang alam na sa gitna ng lahat ng ilusyon sa mundo ng showbiz, may isang pag-ibig na tunay na kanila lang. Sa kabilang banda, lumipas ang mga araw, maaga pa at tahimik ang buong unit ni Donnie. Nakabukas ng bahagya ang kortina sa sala, kaya pumapasok ang maputlang liwanag ng umaga sa loob ng kondo. Umingay ang cellphone niya sa mesa. Sino ba tong tumatawag? Puyat na puyat pa ako eh. Pinindot niya ang screen at agad siyang napakunot ng noo. 27 missed calls. May tumawag sa kanya na production staff, kaibigan, unknown numbers. Pero isang pangalan ang paulit-ulit. Tumatawag ang manager niya na si Rico. Napabuntong hininga si Donnie. Ano bang meron? Bakit sila tawag ng tawag? Bago pa siya makatawag pabalik, may pumasok na message. Donnie, nasan ka? Kailangan kitang makausap agad. Tawagan mo ako ASAP. Message ni Rico. Napakunot ang noo niya. May issue ba ako? Habang nag-i-scroll siya sa notifications, may nakita siyang isang message mula sa isang number na hindi niya kilala. May kasamang link at isang maikling texts. Ikaw to, di ba? Huminto ang daliri ni Donnie sa screen. May kakaibang pakiramdam sa dibdib niya. Hindi niya alam kung bakit, pero bigla siyang kinabahan. Pinindot niya ang link at nag-load ang page. Isang video ang lumabas at may caption sa itaas na leak video, popular TV host and top actress in private condo moment. Naramdaman ni Donnie ang biglang pagbilis ng tibok ng puso niya. Hindi. Pinindot niya ang play. At sa loob ng 2 segundo, parang nawala ang hangin sa kanyang dibdib. Ang anggulo ng video ay mula sa sala. Nakikita ang sofa kung saan huling may nangyari sa kanilang dalawa ni Heidi. Hindi. Bakit lumabas to? Sino kumuha? Umawang ang bibig ni Donnie nang marinig ang mga ungol nila ni Heidi sa video. Hindi, masisira ang career ng girlfriend ko. Hindi pwede. Napahinto si Donnie sa paghinga. Bigla niyang tinigil ang video hanggang sa muling nag-vibrate ang cellphone niya. Hello, Tito Rico. Halatang pagod at nanginginig ang boses niya. May career din siya pero mas nag-aalala siya sa career ng babaeng mahal niya. Sa kabilang linya, agad sumagot ang kanyang manager. Donnie, salamat at sumagot ka na sa wakas.
Halos mabaliw na ako kakatawag sa'yo mula pa kaninang madaling araw habang sinusubukan kong pigilan ang pagkalat ng video na kumakalat ngayon sa internet. At halos lahat ng entertainment reporters tinatawagan na ako para humingi ng statement tungkol dito. Ano bang ginawa mo? Bakit hindi kayo nag-ingat? Naluluhan na si Donnie. Tumayo at tiningnan kung saan anggulo ang kuha ng video. Nang makita niyang mula sa fans, agad niyang hinalungkat yon. Hanggang sa napansin niya ang maliit na kamera na nakatago sa isang stuffed toy. Mahina siyang nagmura. Hindi, walang hiya. Kung sino ka man ipapahanap kita. Walang hiya ka. Umakyat siya at pumunta sa kwarto. Totoo ba yun? Tanong ni Rico sa kabilang linya. Tito Rico, huminga si Donnie ng mabigat. Sa kabilang linya, narinig niya ang mahabang buntong hininga ng manager. Donnie, kailangan kong maging diretso sa'yo ngayon dahil hindi na to maliit na issue na pwedeng i-manage lang ng PR team. Makalat na sa iba't ibang site at social media platforms ang video at issue. Trending ang pangalan mo at ni Heidi sa loob lamang ng isang oras. Napapikit si Donnie. Parang may sumasakal sa kanyang dibdib. Sigurado ka bang kayo yun? Tanong ni Rico. Suminghap si Donnie. Oo, may nakita kong hidden camera sa gift ng isang fan. Mukhang siyang nagpakalat. Sa kabilang linya, halatang problemado ang kanyang manager. Donnie, hindi mo ba naiintindihan kung gaano kalaki ang problemang to ngayon? Hindi lang to simpleng relationship reveal. May kasama pa talagang video scandal. At ang mas malala pa ay si Heidi, may ka-love team, na nakatali sa milyong-milyong piso na endorsements at kontrata. Mababaon sa kaso at utang ang girlfriend mo kapag umurong ang lahat ng yun. Napahawak si Donnie sa noo. Wala siyang pakialam kung masira ang career niya. May pera na naman siya. Nakaipon at nakapagpundar na. Pinasok niyang industriya kasi wala siyang pera noon. Pero ang kanyang girlfriend, alam niya kung paano pinaghirapan ni Heidi ang lahat. Hindi lang basta pera ang importante dito. Passion ng babaeng mahal niya ang pag-arte. Nagpatuloy pa ang kanyang manager. May 2 brand na tumawag sa akin para itanong kung ano ang official statement mo. At kung totoo bang video dahil ayaw nilang madamay ang pangalan nila sa skandal. Tahimik lang si Donnie. Hindi niya na alam ang gagawin. Gusto niyang tawagan si Heidi. Pero pakiramdam niya, abala rin ito at ginigisa ng sarili nitong management. Huminga si Donnie ng malalim. Nasaan si Heidi? Tatawag din sana ako sa'yo tungkol doon. Sagot ni Rico. Ang management niya ay galit na galit ngayon. Posibleng gumuho ang love team narrative na binuo para sa kanila dahil sa video na to at hindi pa nila alam kung paano nila haharapin ang fandom. Parang huminto ang oras sa loob ng ilang segundo. Naramdaman ni Donnie ang bigat ng katotohanan. Hindi nalihim ang relasyon nila ni Heidi. Hindi na yon isang bagay na sila lang ang nakakaalam. Samantala, hindi alam ni Heidi kung anong eksaktong oras siya nagising. Basta nang makita niyang trending siya sa social media, wala na siyang ibang ginawa kundi ang umiyak. Pakiramdam niya, nakita na ng lahat ng tao ang kanyang buong pagkatao. Hindi, bulong niya habang nanginginig ang kamay. Hindi niya alam kung paanong nagkaroon ng video. Malinaw na sa kondo ng kanyang boyfriend yon nagsimula. Ang gabing kasama niya si Donnie, ang gabing akala niya ay pribado, ngayon ay nasa internet na. Trending ang pangalan niya. Trending din ang pangalan ni Donnie. Trending ang pangalan ng love team nila ni Marco. Binasa ni Heidi ang mga comment. Fake pala si Heidi, niloloko niyang fans, niloko niya si Marco na loyal at halatang ina-admire siya ng sobra. Ang pa-innocent pero grabe pala sa kama. May boyfriend pala siya tapos ganito. Siguro siya mismo ang nag-record niyan para sa publicity. Kadiri. Manipulative, sinira niyang love team. Parang may kumukurot sa puso niya sa bawat binabasa. Ano bang klaseng utak ang meron sila? Mukha bang gugustuhin kong malik ang private moment namin ng boyfriend ko? Saka may sinabi ba ako na kami ni Marco? Magkasama lang kami for work. Sila tong sobrang delusional at parang bumubuo ng kulto kapag may love team. Napahawak siya sa bibig niya. Nakakainis. May tumulo na namang luha sa pisngi niya. Fans nila ni Marco ang mga ito. Pero sila mismo ang galit na galit. Ang fandom na ilang taon niyang inalagaan.
ang fandom na pinaniwala niyang espesyal ang love team nila. Ngayon ay ang mga ito mismo ang unang nagbato ng bato sa kanya. Nag-vibrate ulit ang kanyang cellphone. Tumatawag ang kanyang manager na si Tita Alma. Ilang segundo niya yung tinitigan bago sinagot. "Hello?" Mahina niyang sabi. "Heidi!" Halos sumabog ang boses ng kanyang manager sa kabilang linya. "Nasaan ka?" "Sa kondo." Halatang galit ito. "Have you seen the video?" Napapikit siya. "Oo." Narinig niya ang malalim na buntong hininga ng kanyang manager. "Hindi ko alam kung paano to nangyari, pero kumakalat na siya sa halos lahat ng platforms." Pakiramdam ni Heidi ay nahihilo siya. Anong gagawin natin, Tita Alma?" "Tumatawag na ang endorsements. May 3 brands na agad ang nag-email. They're asking for a clarification." Nanginginig ang kanyang kamay. Clarification? Kung totoo raw ba ang video? Wala pa akong replies. Sinabi ko lang na naghahanap pa tayo ng details. Huminga ng malalim ang kanyang manager. "Pero Heidi, may mas malala pa. Yung bagong drama mo sa primetime, postponed. Hindi natin alam kung postponed lang ito o cancelled na. Yung movie project mo rin, nag-message ang producer. Gusto niyang i-re-evaluate ang casting." Napapikit si Heidi. Isa-isa na siyang inaalisan ng mga trabaho. Pakiramdam niya ay mawawalan siya ng hangin. "Anong gagawin ko?" Mahina niyang bulong. "Magpahinga ka muna," sabi ng kanyang manager. "Huwag kang magpo-post ng kahit ano, huwag kang sasagot ng kahit sinong reporter." Okay, magkikita tayo mamaya sa studio. Kailangan nating mag-usap kasamang management." Sambit pa ni Tita Alma. Mas lalong tumindi ang kanyang pag-iyak. Gayunpaman, pinilit niyang umayos. Naligo, nagbihis at nag-ayos. Hindi pwedeng maging kalugmok-lugmok ang kanyang itsura. Pagkalipas ng ilang oras, nasa dressing room na siya ng studio. Nakaupo siya sa harap ng salamin habang nakatitig sa sarili niya. Namumugto ang kanyang mga mata, kaya nagsuot na lang si Heidi ng shades. Maya-maya ay may kumatok. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Marco. "Anong ginagawa mo dito?" Malamig na tanong ni Heidi. Isinara ni Marco ang pinto sa likod niya. Tahimik muna itong tumingin sa kanya mula ulo hanggang paa. "So," dahan-dahan itong lumapit. "Totoo pala." Hindi siya sumagot. Huminto si Marco sa likod niya, nakatingin sa kanyang refleksyon sa salamin. "Grabe," sabi nito at bahagyang natawa. "Hindi ko akalain na ganyan ka pala." Unti-unting kumunot ang noo ni Heidi. "Anong ibig mong sabihin?" Humulukip-kip si Marco. "Napanood ko ang video niyo ni Donnie. Ang wild mo pala sa mga ganung bagay." Naramdaman ni Heidi ang pag-init ng ulo niya. "Tumigil ka?" Pero hindi tumigil si Marco. "Ang pasweet pa. Pa-innocent sa fans pero sa kama. Grabe palang hayok mo. Muntik na kitang hindi makilala sa video. Hindi ka lang pala dancer sa stage." Biglang tumayo si Heidi. "Enough. Nakita mong video na yon pero wala kang karapatan para bastusin ako ng ganito." Pero mas lalo lang natawa si Marco. "Alam mo ba kung anong nakakatawa? Akala ko pa naman kaya kitang gawing girlfriend kapag niligawan kita. Pero may iba ka palang tinatago. Boyfriend mo na pala si Donnie na akala ko at ng lahat ay kaibigan mo lang." Alam niyang mayabang si Marco. Off-cam, ayaw niya talagang ugali nito. Pero hindi niya inaasahan na bastos din palang binata. Lumapit pa ito. "Sayang, akala ko virgin ka pa." Mabilis na dumapo ang palad ni Heidi sa pisngi ni Marco. Umalingaw-ngaw ang tunog ng sampal sa dressing room. Napaling ang mukha ng binata sa ibang direksyon. "Bastos ka?" Gigil na sabi ni Heidi. "Kaya una pa lang ayoko na sa'yo dahil alam kong ganyan ang totoo mong ugali. Nakakasuka." Dahan-dahang ibinalik ni Marco ang tingin sa kanya. Hinawakan nito ang pisngi pagkatapos ay ngumisi. "Tinamaan ka, no?" Hindi na siya sumagot. Kinuha niya ang bag pero bago siya makaalis, nag-vibrate ang cellphone ni Heidi. Tumatawag ang boyfriend niyang si Donnie. "Siya ba yan?" tanong ni Marco. "O tumatawag palang secret boyfriend mo?" Pinatay niyang phone at inilagay sa bag.
Hindi na niya kayang sagutin. Hindi niya kayang harapin si Donnie. Hindi niya kayang harapin ang kahit sino. Habang naglalakad papalabas ng dressing room, isa lang ang malinaw sa isip niya. Gumuho na ang lahat. Ang career, reputasyon at ang mundo niya. Hindi niya alam kung paano yun bubuuin ulit. Sa kabilang dako, mag-aalas 10 na ng umaga. Pero parang hindi pa nagsisimula ang araw para kay Donnie. Hindi siya halos nakatulog. Kanina pa niyang pinipigilan ang sarili na huwag nang magbasa. Pero parang may puwersang humihila sa kanya. Parang kailangan ni Donnie na makita kung ano na ang sinasabi ng mga tao tungkol sa kanila. #Donnie Reyes. #Heidi Salazar. Magkatabi ang pangalan nila. Pero magkaiba ang paraan ng panghusga. Binuksan ni Donnie ang trending tungkol sa kanya. Pagbasa pa lang ng unang post, napakunot agad ang kanyang noo. Grabe, swerte ni Donnie. Legend. Bro, living the dream. Ha ha ha. Private life niya yan. Bakit kayo nakikialam? Lalaki siya, normal lang yan. Napailing si Donnie. Mga pakialamero. Walang ibang mapagkabalahan sa buhay. Grabe si Donnie, idol. Confidence level 100. Hindi ko na mapapanood ang show niya nang hindi naiisip na malaki palang tinatago niya sa pants. Huminto si Donnie sa pagbabasa. Napahawak siya sa noo. May isang meme pa na kumakalat at ginawa na lang katatawanan. Maraming tumatawa, maraming nagbibiro, parang wala lang. Parang entertainment lang ang lahat. Pero nang lumipat siya sa trending ni Heidi, parang ibang mundo yon. Sinungaling at fake ang isang Heidi Salazar. Pinaglaruan niya ang fans niya, kadiring klase ng babae. Ang painosente pero grabe pala sa kama, plastic, malandi at makate. Napatigil si Donnie, parang may kumurot sa kanyang dibdib. Bakit ganito ang sinasabi nila kay Heidi? Wala namang ginagawang masama ang girlfriend ko. Hindi naman namin ginustong makuna ng video. Napahigpit ang hawak niya sa cellphone. Hindi naman siya ganun. Mahina niyang sabi sa sarili. Pero patuloy ang pagbabasa niya. Ginamit niyang love team para sumikat tapos may tinatago palang boyfriend. She betrayed the fans. Unti-unting uminit ang ulo ni Donnie. Hindi niya maintindihan. Pareho silang nasa video, pero bakit parang ang babaeng mahal niya lang ang parang ginagawang kriminal? Nag-vibrate ang cellphone niya. Tumatawag ang kanyang manager. Agad niyang sinagot. Hello, Tito Rico. Halatang pagod ang boses ng manager niya. Donnie, kailangan nating mag-usap tungkol sa show mo. Temporary suspension muna. Napahinga siya ng malalim. Okay po. But the good thing is, hindi ka tinatanggal. Kinakausap na ako ng producers. Saad ng kanyang manager. Sabi nila kapag humupa ng issue, babalik ka rin. Mabilis daw lilipas ang ganitong skandal. Napatingin si Donnie sa sahig. Hindi siya agad sumagot. May isang tanong na hindi niya maiwasang itanong. Tito Rico, paano si Heidi? Nako, mas komplikado ang sitwasyon niya. Sagot ng kanyang manager. May love team kasi siya. Maraming contracts ang nakatay doon. Narinig ko may ilang endorsements na nagtatanong na. Napahawak si Donnie sa buhok niya. Hindi po fair. Bakit parang mas napaparusahan siya? Hindi po pwedeng mawala ang lahat sa kanya. Donnie, ganyan talaga. Wala tayong magagawa. Ibang management niya, iba rin ang atake ng fandom nila, lalo na ang mga Marco stans. Pagkatapos ng tawag, mas lalo siyang napaisip. Sobrang ingay ng utak ni Donnie. Wala siyang ibang gusto kung hindi mapabuti lang ulit ang girlfriend niyang si Heidi. Binuksan niya ang isang dummy account na ginagamit niya para sumagot sa kanyang mga basher. Ang landi ni Heidi, siyang may kasalanan sa lahat. Nag-reply si Donnie ng mahaba. Ang dali niyong husgahan ng babae, pero kapag lalaki ang nasa parehong sitwasyon, ginagawa niyo lang biro. Pareho silang nasa video. Pareho silang may desisyon sa buhay nila. Pero bakit parang si Heidi lang ang pinapako ninyo sa krus? Hindi ba pwedeng tanggapin nyo na may private life din ang mga artista at hindi nyo pag-aari ang katawan o relasyon nila? Sa love team lang naman sila ng Marco na yon. Wala naman silang inamin na sila na. Mga delusion na lang kayo. Ilang segundo lang ay may sumagot agad. Fan ka ba ni Heidi? Nag-type ulit si Donnie.
Hindi kailangan maging fan para makita kung gaano ka-unfair ang ginagawa ninyo. Ang dami kong nababasang comments na tinatawag si Donnie na legend, lucky guy, idol. Pero kapag si Heidi nang pinag-uusapan, puro malandi, manipulative, fake. Kung pareho silang nasa video, bakit parang isang tao lang ang pinaparusahan? Lalaki kasi si Donnie. Napangiti si Donnie ng mapait. Sumagot siya ulit. At anong ibig sabihin nun? Kapag lalaki ba, normal lang? Kapag babae ba, kasalanan agad? Kung ang logic nyo ay lalaki kasi siya, ibig sabihin ba, okay lang kapag lalaki ang gumawa ng kahit ano, pero kapag babae, kailangan perpekto? Hindi ba kayo napapagod sa double standard na yan? Fans ba kayo o mga wala lang magawa sa buhay? Dahil kung fans kayo, dapat maintindihan nyo na tao rin ang artista. Hindi sila karakter sa drama na kailangang sumunod sa fantasy ninyo. Kung nasaktan kayo dahil hindi totoo ang love team ay maiintindihan ko. Pero hindi nyo karapatan na bastusin bilang babae si Heidi. Dahil lang sa isang video na malinaw namang private moment nila. Tinitingnan niya ang screen. May ilang nag-like sa sagot niya. May ilang nag-away pero hindi siya tumigil. Bawat bastos na comment kay Heidi, sinagot ni Donnie. Bawat insulto, pinapaliwanag niya. Samantala, halos hindi na makilala ni Heidi ang sarili niyang mundo. Ilang linggo pa lang ang lumilipas mula nang kumalat ang video. Pero pakiramdam niya, parang ilang oras na siyang binabayo ng parehong problema. We regret to inform you that we are terminating the endorsement contract effective immediately. Napapikit si Heidi nang matapos ang isang endorsement niya. Dahan-dahan niyang ibinaba ang phone sa mesa. Sunod-sunod nang nawawala sa kanya ang mga pinaghirapan niya. May update ako, sabi ni Tita Alma. Naramdaman agad ni Heidi ang kaba. Ano na naman? Umupo ang manager niya sa sofa sa tapat niya. Yung drama mo sa Channel 8, tinanggal ka sa cast. Napatawa siya ng mahina. Pero tapos ng script reading, nag-shoot na kami ng teaser. May poster na nga, bakit aalisin ako? Umiling si Tita Alma. Magre-reshoot sila, papalitan ka na raw nila. Napatingin si Heidi sa kisame. Parang gusto niyang tumawa. Parang gusto niyang sumigaw ng gano'n na lang. Mahina pero puno ng sakit ang boses niya. Ganun lang kadali? Magaling akong umarte, alam nila yon. Bakit ganito sila sa akin ngayon? Yung love team ninyo ni Marco, dissolve na. Kaya naghahanap na lang ng ibang ipapares sa kanya. Hindi na kayo pagsasamahin sa projects. Parang may kumurot sa ulo ni Heidi. Natatawa siya. Gusto niyang sumugod sa management. Gusto niyang ipaglaban ang kanyang mga karapatan pero magmumukha lang siyang ewan doon. Natulala na lang si Heidi. Alam mo kung anong nakakatawa? Mas kaya kong umarte kaysa kay Marco. Sa totoo lang, maraming beses na sa mga eksena, ako ang bumubuhat sa kanya. Mukha naman siyang manok kung umiyak. Si Heidi ang umiiyak ng totoo. Siya ang nagdadala ng emosyon. Si Marco, madalas nadadala lang sa presence niya. Puro papogi, wala naman talagang talent. Pero ngayon, mahina siyang natawa. Siyang kinakampihan. Kinuha ni Heidi ang kanyang cellphone. Isang interview clip ang kumakalat ngayon. Guest si Marco sa isang talk show. Pinindot niya ang play. Sa screen, nakaupo si Marco. Mukhang malungkot at akala mo naman ay naapi at nakawawa sa nangyayaring issue. Marco, tanong ng host, how are you coping with everything that's happening right now? Napabuntong hininga si Marco sa video. I'm just trying to move forward. Nanlisik ang mga mata ni Heidi habang nanonood. Sira ulo, ikaw ang plastic at manipulative, hindi ako. Alam mo ba ang tungkol sa relasyon ni Heidi kay Donnie? Tanong ng host dito. Umiling si Marco. Hindi po talaga. Actually, matagal ko na po siyang minahal. Parang may sumabog sa dibdib ni Heidi. Anong pinagsasasabi ng lalaking to? Sa video, yumuko si Marco. Pero siguro hindi ako sapat. Hindi ako galit sa kanya. Mahal ko pa rin siya kahit na naging ganun po ang lahat. Napatawa si Heidi. Isang mapait na galit at tawa. Talaga? Tanong ng host. Siguro kasalanan ko rin kasi matagal ko siyang hinintay. Napailing si Heidi. Ang kapal ng mukha mo? Ano,
Kumukuha ka ng sympathy sa fans? Pinapalabas mo na niloko at pinaasa kita? Wala namang namamagitan sa atin, bastos ka. Naramdaman niya ang pag-init ng mata niya. Sobra siyang naiinis. Alam naman ni Marco ang totoo. Ilang beses na niyang binuhat sa eksena si Marco. Ilang beses niyang tinulungan ito na maging natural sa kamera. Ilang beses niyang sinubukan na gawing believable ang love team nila. Ngayon, siya ang ginawang kontrabida. Pinatay niya ang video at malakas na lang na umiyak. Hinayaan niya na muna siya ng kanyang manager sa loob ng kwarto. Kita naman ni Tita Alma na hindi niya kaya ang kanyang mga pinagdadaanan. Pinatake down ng videos pero alam niya na may mga nakapag-save na. Marami na rin ang nakakita. Parang wala nang hanggan ang galit ng mga tao. Napahawak si Heidi sa kanyang dibdib. Parang may mabigat na bato na nakadagan doon. No, hindi, bakit ganito? Sira ng career ko. Umiiyak niyang usal. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Tumatawag ang boyfriend niyang si Donnie. Natigilan si Heidi at nakatitig lang sa screen. Tumawag ito ng paulit-ulit pero hindi niya sinagot. Hindi niya kayang sagutin. Hindi niya alam kung bakit. Nakakaramdam siya ng galit at takot. Gulong-gulo rin ang kanyang isipan. Gusto na lang niyang tumigil lahat ng kanyang problema. Sa kabilang banda, 3 linggo na ang lumipas. 3 linggo ng katahimikan mula kay Heidi. 3 linggong walang sagot sa tawag. 3 linggo ng message na nababasa pero hindi nare-replyan. Kailangan ko na talaga siyang makita at makausap, saad ni Donnie sa sarili. Kaya nagpatulong na siya kay Tita Alma para magkausap sila ni Heidi. Nagkita sila sa bahay ng manager nito. Sandaling napako si Donnie sa kinatatayuan niya nang makita ang dalaga. Hindi siya handa sa itsura ng babaeng mahal niya. Mas payat, maputla at namumugto ang mga mata. Pero ang mas tumama sa kanya, ang lamig ng tingin nito. Parang hindi na siya kilala. Niyakap niya ito ng mahigpit pero tinulak lang siya ni Heidi. Heidi, pasensya na kung nagpumilit ako na makipagkita ka sa akin. Nahihirapan na ako. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa'yo. Gusto ko lang naman na magkausap tayo. Hindi ngumiti si Heidi. Hindi rin ito sumagot agad. Sa halip, tiningnan lang siya nito ng matagal. Sabihin mo sa akin ang totoo. Dahil pagod na akong makarinig ng kung ano-anong kwento sa internet at sa mga tao sa paligid ko. Donnie, gusto kong manggaling mismo sa bibig mo kung ikaw ba ang nag-record ng video na yon. Kung ikaw ba ang nagplano na ilabas yon para malaman ng buong mundo ang tungkol sa atin. Dahil kung totoo, mas mabuti pang sabihin mo na ngayon kaysa magpanggap ka pa na wala kang alam. Parang may bumagsak na bakal sa dibdib ni Donnie. Heidi, ano bang sinasabi mo? Anong ibig mong sabihin? Pinagbibintangan mo ba ako na kinuna ng private moment nating dalawa at ikinalat sa public? Umigting ang panga ni Heidi. Huwag mo akong paglaruan. Napailing si Donnie. Heidi, hindi ko... Pero hindi siya nito pinatapos. 3 linggo akong sinisira ng internet, Donnie. 3 linggo akong tinatawag na sinungaling, manipulative, malandi, plastic. Habang ikaw parang ang daling lang lumipas ng issue tungkol sa'yo. Kaya natural lang na tanungin ko kung sino ang may pakinabang sa paglabas ng video na yon. Dahil sa totoo lang, kung may isang tao na may dahilan para ilabas yon, ikaw yon. Kasi sa kondo nyo ng pinsan ko may nangyari sa atin. Kasi gusto mo to, di ba? Gusto mong matanggal ng love team namin ni Marco para hindi na tayo nagtatago sa relasyon nating dalawa. Nanlaki ang mata ni Donnie. Hindi siya makapaniwala sa mga sinasabi ng girlfriend niya. Oo, at gusto niyang makawala sa love team si Heidi. Pero hindi sa ganoong paraan. Hinding-hindi niya ipapahiya at ibababa ang pagkatao ng babaeng mahal niya. Hindi totoo yan, marahang sabi ni Donnie. Heidi, makinig ka sa akin. Pero umatras si Heidi. Parang ayaw siyang lapitan. Parang ayaw siyang marinig. Hindi mo ba naiisip kung gaano kadaling paniwalaan yon? Dahil ikaw ang lalaking walang mawawala sa sitwasyon na to. Habang ako,
Habang ako ang babaeng mawawala ng endorsements, nawala ng trabaho, nawala ng career at nawala ng pangalan sa industriya. Kaya sabihin mo sa akin kung bakit hindi ko iisipin na baka ikaw nga ang nag-record ng video na yon para pilitin akong ilantad ang relasyon natin. Parang may kutsilyo na dahan-dahang umiikot sa sikmura ni Donnie. Heidi, hindi ako yun. Hindi ko magagawa yun sa'yo. Nasasaktan ako sa love team ninyo ni Marco. Nasasaktan ako na itinatago mo ko. Pero wala akong bagay na gagawin na ikakapahamak at ikakasira ng pangalan mo. Noon pa man nagsisimula pa lang tayong dalawa, alam mo kung gaano kita hinahangaan. Alam mo na alam kong mahal mo ang pag-arte. Mahal kita. Kaya bakit ko sisirain? Tumulo ang mga luha ni Heidi. Namungay naman ang mga mata ni Donnie. Masakit ang bintang ng kanyang nobya. Pero uunawain niya yon. Batid niyang marami itong pinagdadaanan. Nahihirapan lang ang dalaga at naguguluhan. Mahina pero desperado ang boses ni Donnie. Hindi ko ginawa yun. Pero umiling si Heidi. Hindi kita pinaniniwalaan. Please. Naramdaman niyang nanginginig ang kanyang mga kamay. Sobrang sakit para sa kanya ang mga salitang yon. Gusto niyang hawakan si Heidi pero hindi siya nito hinayaan. Heidi, saad pa ni Donnie. Pilit pinapakalma ang sarili. Kung ako ang nag-record yan, bakit ako magpapakalat ng video na sisira din sa sarili kong buhay? Pero agad sumagot si Heidi. At anong nasira sa buhay mo, Donnie? Sabihin mo nga sa akin kung anong tunay na nasira sa buhay mo. Dahil sa nakikita ko ngayon, suspendido ka lang sa show mo. Naghihintay lang ang mga producer mo na bumalik ka kapag humupa ng issue. Samantalang ako, tinanggal sa project. Kinansel ang endorsements at halos burahin ang industriya na parang wala akong ginawa sa loob ng maraming taon. Ang unfair nila sa akin. Ang unfair nilang lahat. Napatahimik si Donnie. Nararamdaman niya rin naman kung ano ang sinasabi nito. Pero hindi ibig sabihin na ito ang may kasalanan. Hindi ko ginusto ang mga nangyayari sa'yo. Mahina niyang sabi. Pero muling nagsalita si Heidi. Hindi mo man ginusto, pero ikaw ang lalaking may pakinabang dito. At kung may isang taong maaaring gumawa ng ganong klaseng desisyon para pilitin akong harapin ang relasyon natin, ikaw yon. Dahil ikaw ang palaging nagsasabi na pagod ka na sa pagtatago nating dalawa. Parang may kumalabog sa ulo ni Donnie. Hindi ibig sabihin na gagawin ko yun sa'yo. Heidi naman, alam kong galit ka at nasasaktan ka, na naghahanap ka ng masisisi. Pero magkasama tayo sa video. Mahal na mahal kita. Hindi ko kayang gawin ang sinasabi mo. Hindi kita sisirain para lang makasama ka. Dahil para na rin akong gumawa ng paraan para lumayo ka sa akin. Pero umiling si Heidi. Hindi ko na alam kung anong totoo sa'yo. At some point naniniwala ako na ikaw ang isang taong ligtas para sa akin sa mundong ito. Sa dami ng taong nagpapanggap sa paligid ko, nag-crave ako sa totoong sa akin. Pero ngayon iniisip ko kung ikaw bang pinakamalaking pagkakamali ko. Dahil ikaw ang isang taong pinayagan kong makita ang bahagi ng buhay ko na hindi ko pinapakita sa kahit na kanino. Umawang ang bibig ni Donnie at tumulo na rin ang mga luha. Heidi, please. Pero tumalikod ito. Naramdaman niya agad ang panik. Hindi pa sila tapos mag-usap. Hindi pwedeng matapos na ang lahat sa ganoon na lang. Sinubukan niyang hawakan ang braso nito. Heidi, huwag kang umalis. Mag-usap pa tayo. Pagod na ako. Buliyaw naman nito pabalik. Natigilan si Donnie at mas lalong tumulo ang mga luha. Umiyak na rin ang girlfriend niya. Pareho na talaga silang nasasaktan at nahihirapan sa kanilang mga sitwasyon. Ginulo ni Heidi ang buhok. Pagod na akong ipagtanggol ang sarili ko sa mundo na parang naghihintay lang na bumagsak ako. At pagod na rin akong subukang paniwalaan ng isang tao na ngayon ay hindi ko na alam kung kakampi ko ba o isa sa mga dahilan kung bakit nasisira ang lahat. Napailing si Heidi at inalis ang hawak niya rito. Mag-break na tayo. Ayoko na. Pagod na ako. Nanlamig ang buong katawan ni Donnie. Gusto niyang humabol. Gusto niyang yakapin ang girlfriend niya. Gusto niyang ipaliwanag ulit pero parang wala ng silbi. Dahan-dahang naglakad si Heidi papunta sa kotse nito.
At sa bawat hakbang, parang may piraso ng puso ni Donnie na nahuhulog sa lupa. Halos 4 na buwan ang lumipas. Ang ingay ng eskandalo na minsang bumalot sa pangalan ni Donnie ay unti-unti nang kumukupas sa publiko. Sa industriya, mabilis talaga ang takbo ng balita. Kapag may bagong kontrobersya, ang lumang iskandalo ay nagiging lumang chismis na lang. Pero para kay Donnie, hindi yun kailanman naging simpleng chismis. Naging marka yun sa buhay niya at ng mga puso nila ni Heidi. Nakaupo siya sa conference room ng law office kasama ang manager niyang si Tito Rico at ang 2 abogado. Nasa harap nila ang isang folder na puno ng printed reports, screenshots at technical analysis. Tahimik si Donnie habang nakikinig. Hindi siya mahilig sa ganoong mga meeting, pero kailangan niya yung marinig. Nagsalita ang isa sa mga investigator. Matapos matunto ng pinagmulan ng footage, natuklasan namin na ang recording device ay hindi pong mamay-ari ninyong dalawa. At batay sa technical na pagsusuri ng video file, ang camera na ginamit ay isang maliit na aparato. Yung nakita mo nga na ibinigay mo sa amin. Parang bumigat ang katawan ni Donnie kapag naaalala ang lahat. Hindi siya ang may kasalanan. Hindi rin si Heidi. Isang estranghero. Isang taong hindi niya kilala. Isang taong ginawang entertainment ang pribadong buhay nila. Dahan-dahan siyang nagsalita. Makakapagsampa ba tayo ng kaso? Tumango ang abogado niya. Oo, na-trace na namin kung sino. Dahil ang lihim na pagre-record ng mga individual sa isang pribadong lugar nang walang pahintulot. At pagkatapos ay pamamahagi ng footage na yun, ay bumubuo ng multiple criminal violations including illegal surveillance, violation of privacy laws at cybercrime offenses, which means pareho kayong may strong legal grounds to pursue charges laban sa mga responsableng nagpakalat ng mga video ninyo. Tumango si Donnie. Gawin natin. Kasuhan natin sila. Gusto ko ng hustisya para sa aming dalawa ni Heidi. Ilang linggo pagkatapos noon, nagkita ulit sila ni Heidi. Hindi na nga bilang magkasintahan, hindi bilang 2 taong nagmamahalan, kundi bilang 2 biktima na lang. Nasa opisina sila ng abogado, magkatapat na nakaupo. Pero parang napakalayo ng pagitan. Sobrang nag-aalala siya kay Heidi dahil tuloy-tuloy ang pamamayat nito. Gustong tanungin ni Donnie kung may nag-aalaga ba rito, kung kumakain ba ito ng tama, kung natutulog ba sa tamang oras. Pero wala na lang siyang ibang nagawa kundi titigan ng dalaga. Ipinaliwanag ng abogado ang proseso. Mahaba ang paliwanag nito tungkol sa kaso, sa mga ebidensya at sa mga susunod na hakbang. Pero halos hindi yun marinig ni Donnie. Gusto niya talagang magtanong sa dalaga. Subalit tahimik lang si Heidi. Nakatingin ito sa mesa, hindi man lang siya tinitingnan. Pagkatapos ng meeting, lumabas silang 2 sa hallway kasama ang mga manager nila. Hanggang sa nagsalita si Donnie. Heidi, alam kong wala na akong karapatan na manghimasok sa buhay mo. Pero alam ko rin na napakaraming nasira sa buhay mo dahil sa iskandalong to. At kung may paraan para makatulong ako sa mga problema mo, lalo na sa mga utang na narinig kong kinakaharap mo ngayon, sa mga kontratang kinansela at nasa estafa case na sinampalaban sa'yo ng isang agency. Gusto kong malaman mo na handa akong tumulong kahit hindi mo na ako tanggapin sa buhay mo. Tahimik lang si Heidi. Hindi pa rin tumitingin sa kanya. Akala niya hindi na ito magsasalita. Pero agad siyang natigilan nang muli niyang marinig ang boses nito. Donnie, alam kong may mabuting intention ka sa sinasabi mo, pero hindi ko kailangan ng pera mo o ng tulong mo para ayusin ang mga problema ko. Dahil kung tatanggapin ko yon, parang tinanggap ko na rin na may utang na loob ako sa'yo. Nanikip ang dibdib ni Donnie. Hindi naman yun utang. Tsaka boyfriend mo naman ako dati. Gusto ko lang tumulong, gusto kong... Pero muli siyang pinutol ni Heidi. At yun mismo ang dahilan kung bakit hindi ko tatanggapin. Dahil kung tatanggapin ko ang tulong mo ngayon, baka lalo lang ako mahirapang tuluyang kumalas sa lahat ng nangyari sa akin. Pakiramdam niya, tuluyan na talaga siyang pinuputol ni Heidi sa buhay nito. Hindi siya handa.
Hindi siya kailanman magiging handang iwan ang babaeng minahal niya ng ilang taon. Tumango na lang si Donnie. Okay, kung yan ang gusto mo. At doon natapos ang pag-uusap nila. Lumipas ang mga buwan, unti-unting bumalik ang buhay ni Donnie sa dating ritmo. Nabalik siya sa variety show. Mas dumami pa ang projects. May bagong endorsements, bagong hosting gigs, mas sikat pa siya ngayon. Mas maraming opportunities, mas maraming spotlight. Pero sa bawat tagumpay, may kulang. May butas sa dibdib niya na hindi napupunan. Isang gabi, habang nasa dressing room siya ng studio, pumasok si Tito Rico. Uy, may nakita akong balita. Napatingin si Donnie. Tungkol saan? Kay Heidi. Agad na buhay ang kanyang kalooban. Ano? Ipinakita ni Tito Rico ang cellphone. Isang leak photo yon na nasa beach si Heidi. Nakasuot ng simpleng rash guard. Basa ang buhok habang nakangiti. May hawak itang surfboard at sa likod nito ang dagat ng Siargao. At may ilang local surfer na katabi pa ng kanyang ex-girlfriend. Nasa probinsya na pala siya. Saad ni Donnie. Tumango si Tito Rico. Narinig ko sa mga kakilala sa industriya. Umuwi na daw siya sa pamilya niya. Tinitigan ni Donnie ang larawan. Simple lang ang itsura ni Heidi doon. Walang make-up pero mukhang masaya at mas payapa. At doon siya biglang kinabahan. Baka makontento na ang dalaga sa ganoong buhay. Isang simpleng buhay malayo sa spotlight, industriya at malayo sa kanya. At Tito, kung matapos ko ng contract ko sa network at sa mga endorsements, gusto kong itigil ng lahat ng to. Umawang ang bibig ng kanyang manager. Donnie, namamayagpag ka ngayon. Pero umiling si Donnie. Nagpapasalamat po ako sa inyo at sa industriya. Maayos ng buhay ko at ng pamilya ko. May pera pa at negosyo po ako. Pero kahit gaano pa karaming opportunities na dumating sa akin ngayon, hindi ko na makita ang saysay ng industriya. Wala nang babaeng mahal ko sa mundong ito ng showbiz. At baka tuluyan na siyang mawala sa buhay ko kung hindi pa po ako susunod sa kanya. Napabuntong hininga si Tito Rico. Sigurado ka? Tumango si Donnie. Gusto ko pong sumama sa kanya. Magbaka sakali na pwede pa kami. Liligawan ko siya ulit. Tinapik ng kanyang manager ang balikat niya. Alam mo, Donnie, sa dami ng artistang hinawakan ko sa industriyang to, bihira akong makakita ng isang taong handang bitawan ng career para sa isang tao. Pero kung yun talagang desisyon mo, wala na rin naman akong karapatang pigilan ka. Sa totoo lang, napakarami mo nang naibigay sa industriya at sa mga taong nagtatrabaho sa paligid mo. Bahagyang napangiti si Donnie. Salamat, Tito. Tumango si Tito Rico. Basta siguraduhin mo lang na kapag hinabol mo siya, handa kang tanggapin kung ano man ang sagot niya. 1 taon pa ang kontrata mo. Kailangan mong tapusin. Sana hindi ka pahuli kapag tumigil ka na. Tahimik si Donnie. Habang nakatingin sa larawan ni Heidi na nakangiti sa dagat ng Siargao, isang bagay lang ang malinaw sa isip niya. Handa siyang magmakaawa, handa siyang magsimula ulit, kahit mawala pang spotlight sa kanya, basta bumalik lang ang babaeng minahal niya mula umpisa. 1 taon ang lumipas, 1 buong taon na ang lumipas mula nang kumalat ang video na minsang sumira sa katahimikan ng buhay ni Donnie. Sa industriya, mabilis ang panahon. May bagong artista, may bagong issue, may bagong trending topic. Pero may isang bagay na hindi nagbago. Ang pangalan ni Heidi. Paminsan-minsan, may lalabas na mga larawan sa internet. Mga kuha ng random na turista o lokal na nakakita sa dalaga sa Siargao. Nakasakay sa motor, nasa palengke, nagsisurf sa umaga. Nakaupo sa maliit na cafe habang umiinom ng kape. Kumakain sa karinderya. Simpleng buhay na talaga ang niyakap nito. Ngayon, nakaupo si Donnie sa isang studio para sa isang television interview. Isa yung special episode tungkol sa kanyang career. Ngumiti ang host habang hawak ang cue card. Donnie, maraming nagsasabi na ang nakaraang taon ang isa sa pinakamahirap na panahon sa career mo.
Pero ngayon mas marami kang projects kaysa dati at mas solid pang support ng fans mo. Kaya gusto naming malaman kung paano mo hinarap ang lahat ng nangyari at kung ano ang natutunan mo mula sa karanasang iyon. Huminga ng malalim si Donnie. Sandaling tumingin sa sahig, pagkatapos ay tumingin sa hosts. Sa totoo lang, hindi ko masasabi na madali ang nakaraang taon. Dahil sa unang pagkakataon sa buhay ko, naranasan kong mawalan ng kontrol sa kwento ng sarili kong buhay. At ang mas mahirap doon ay makita kung paano nasaktan ng isang taong mahalaga sa akin. May sariling opinyon ng mga tao sa amin tungkol sa isang bagay na hindi naman nila talaga alam ang buong katotohanan. Nagpatuloy ang host. Maraming netizens ang nakapansin na paminsan-minsan may kumakalat na mga larawan si Heidi sa Siargao. At mukhang simple at tahimik na ang buhay niya ngayon doon. Kaya gusto kong tanungin kung anong nararamdaman mo kapag nakikita mo ang mga larawang yon. Sandaling natahimik si Donnie. May ipinakita ang production sa malaking screen. Isang larawan kung saan nasa beach si Heidi. Unti-unti siyang napangiti pero malungkot ang ngiting yon. Kapag nakikita ko ang mga larawang yan, hindi ko maiwasang maalala kung sino siya bago siya maging bahagi ng mundo ng showbiz. Dahil sa likod ng lahat ng camera at spotlight, si Heidi ay isang taong napakasimple lang ng pangarap. Gusto lang niyang maging masaya. Gusto lang niyang maranasan ang mga bagay na hindi niya nagagawa habang nakatali siya sa schedule ng industriya. Huminga siya ng malalim. At sa tuwing nakikita ko siyang nakangiti sa mga larawan na yon sa Siargao, kahit na malayo siya sa akin at sa buhay na dati naming pinagsaluhan, hindi ko maiwasang mapangiti rin. Alam ko na kahit papano, nakahanap siya ng kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Masaya ako para sa kanya. Kahit hiwalay na kami, masayang masaya ako na napapangiti na ulit siya. Napansin ng host ang pagbabago ng tono niya. Donnie, sa loob ng isang taon, maraming diskusyon ang lumabas tungkol sa double standard sa showbiz, lalo na pagkatapos ng nangyari sa inyo ni Heidi. At marami ring nagsasabing tila mas mabilis kang napatawad ng publiko kaysa sa kanya. Kaya gusto naming marinig mula sa iyo kung anong pananaw mo tungkol doon. Pinagsalikop ni Donnie ang mga kamay. Kung may isang bagay na gusto kong sabihin ngayon pagkatapos ng isang taon, yun ay ang katotohanan na hindi pantay ang naging pagtrato sa amin ni Heidi nung lumabas ang skandalo. Mas naging unfair at mas kinondena ng publiko si Heidi. Hindi ko alam, siguro kasi babae. Napailing si Donnie. Hindi ko kailanman nakalimutan ang mga comments na yun. Gumawa pa ako ng dummy accounts para patulan silang lahat para ipagtanggol si Heidi. Talaga? Gumawa ka? Tanong ng host. Wala akong pakialam sa sinasabi ng ibang tao. Pero nang kay Heidi na, hindi na ako nakatiis. Sobrang dumi ng tingin nila kay Heidi. Hindi ko matanggap. May nasirang love team pero hindi naman sila ni Marco. Bigla niyang naalala si Marco. Sa loob ng isang taon, mabilis ding bumagsak ang career nito. Simula nang mawala si Heidi, marami ang nakarealize na hindi pala talaga ito magaling umarte. Nahulihan pa nga ng party drug sa kondo kaya nagkaroon na ng issue. Kaya ang sariling fandom, tinalikuran din ito at bumalik kay Heidi at nag-apology. Mas naging bukas ang mga mata na nabilanggulang naman sa love team ang isang napakagaling na aktres. Nagpatuloy si Donnie. Ang sakit lang na sa mundong to, mas madaling patawarin ng lalaki kaysa sa babae. Totoo naman yon. Sobrang laganap ang double standard. Kapag lalaki ang nagloko sa isang relasyon, makahanap ng ibang babae, madaling patawarin. Second chance at walang masyadong husga. Pero kapag babae ang nanloko, malandi agad ang babae. Laspag kapag nakarami ng asawa. Losyang at gamit na pinagpasapasahan ng sinong lalaki. Wala namang nanloko sa kanila ni Heidi, pero hindi niya pa rin makalimutan kung paanong ang baba ng tingin ng lahat ng tao kay Heidi. Dahil lang sa skandal na yon, na para bang malinis ang lahat ng tao, na para bang hindi ginagawa ng mga ito ang mga ginagawa nila ni Heidi. Bahagyang napangiti ang host sa kanya. Donnie, maraming taon mong itinago ang relasyon ninyo at ngayon parang mas bukas ka ng pag-usapan to. Kaya gusto naming malaman kung handa ka bang sabihin sa publiko kung ano talaga ang nangyari sa pagitan ninyo.
Malungkot siyang napangiti. Ang totoo, matagal na kaming magkaibigan at may relasyon bago pa man sumikat ang love team nila noon ni Marco. Pero dahil sa mga kontrata at sa realidad ng industriya na may mga love team na kailangang protektahan para sa fans, napilitan kaming itago ang relasyon namin kahit na pareho naming alam kung gaano kahirap ang magpanggap. Lalo na sa harap ng kamera. Nagpatuloy siya. Maraming gabi na gusto na naming sabihin sa lahat ang totoo. Pero palagi kaming napipigilan ng takot na baka masira ang career niya o ang mga proyekto na pinaghirapan niya sa loob ng maraming taon. Huminga siya ng malalim. At nang lumabas ang video, hindi lang yun isang skandal. Yun ang sandaling gumuho ang lahat ng bagay na matagal naming pinrotektahan. Totoo ang naging relasyon naming dalawa. Hindi yun panandali ang fling, kundi isang bagay na seryoso at mahalaga sa amin pareho. At kahit na matagal na kaming hiwalay dahil sa lahat ng nangyari, ang totoo ay mahal ko pa rin siya hanggang ngayon. Mahal na mahal ko pa rin siya. Kumislap ang mga luha ni Donnie. Kapag si Heidi ang usapan, sobrang mabilis siyang umiyak. Hindi ko alam kung babalik pa ba siya sa buhay ko o kung masaya ba siya sa tahimik na mundo na pinili niya sa Siargao. Pero ang alam ko lang ay kung may isang taong hindi kailanman naging masama sa kwento na to, yun ay si Heidi. Nang matapos ang kontrata ni Donnie, hindi na nila inanunsyo na hindi na siya ulit pipirma. Maraming offers pero tinanggihan niya yon. Pero pakiramdam ni Donnie, may utang siya sa kanyang fans. Kaya may padespedida party ang mga ito para sa kanya. Pwede bang pera na lang ang gift? Nadala na ako sa gamit. Ako na lang ang bibili ng gusto niyong bilhin para sa akin. Sabi ni Donnie habang kausap ang president ng fans club. Tumawa naman ito. Yes, Donnie, sinabihan ko na sila. Alam namin na natatakot ka na. Masaya naman kami kasi nag-i-effort ka at ikaw talagang bumibili. Pinapakita mo sa amin. Naiintindihan namin na pera na lang. Pasensya na po talaga ha. Hindi ko alam na nagpapasok ako ng stalker mo sa fandom namin. Tipid na ngumiti si Donnie. Okay lang, pinagbabayaran na naman niya ang ginawa niya sa amin ni Heidi. Salamat sa inyo. Sa kabila ng mga nangyari, nandyan pa rin kayo. Kinabukasan, naghanda na siya para makipagkita sa fans. Mamamaalam na siya kaya naghanda na siya ng regalo para sa mga ito. Nang magsimula ang event, wala siyang ibang ginawa kundi ang tumawa. Sobrang daming pakulo ng mga ito. Napag-usapan pa nila si Heidi na para lang isang pagchichismisan. Sa tingin niyo, boyfriend niya yung madalas niyang kasama? Tanong ni Donnie habang kumakain. Tumawa ang isang fan. Siguro, palagi kasi silang magkasama. Napabusangot siya. Pupunta ako ng Siargao next week. Sana hindi. Paano kung boyfriend, Donnie? Umismid siya. Aagawin natin. Tawa lang ng tawa ang kanyang fans. Maya-maya ay bigla siyang nilagyan ng piring ng mga ito. Uy, ano to? May regalo kami sa'yo. Malaking regalo. Kumunot ang noon ni Donnie. Sabi ko nga, wag nang magregalo. Kayo talaga. Narinig niya ang mga kaluskos. Maya-maya'y tinanggal na ang kanyang piring. Nagulat siya nang makitang may malaking regalo sa harapan. Ano yan? Ang laki Ano to, stag party? Baka mamaya may babaeng sumasayaw dyan Mai-issue pa talaga tayo. Tawang-tawa ang kanyang fans. Gayunpaman, binuksan na para sa kanya ang malaking regalo. At umawang na lang ang kanyang bibig nang makitang nasa loob si Heidi. Heidi? Usal ni Donnie sa pangalan nito. Mata niya itong tiningnan. Medyo tanda ang balat nito at mas lalo ring gumanda. Hi, kumusta ka na? Matamis na napangiti si Heidi. Tumili ang mga tao roon pero agad na sinaway ng president. Muling nagsalita si Heidi. Isang taon na, pero ang hirap pa rin kalimutan. Pero sa bawat araw nakikita ko, napapanood ko na palagi mo akong pinagtatanggol. Palagi mong nililinis ang pangalan ko. Nangislap ang mga luha ni Donnie at humakbang papalapit. Heidi, alam mong gagawin ko ang lahat para sa'yo. Mahal mo pa raw ako? Mahina itong tumawa at huminga ng malalim. Mahal pa rin kita, Donnie. Hindi ko alam kung paano ka lang kakausapin nang maging klaro ng isipan ko.
Marami akong masasakit na salitang nasabi sa'yo. Sa loob ng 1 taon, hindi pa rin kita nakakalimutan. Kahit maraming nanliligaw at mga pogi sa Siargao, ikaw pa rin ang hinahanap ko. Hindi na napigilan ni Donnie. Mahigpit niya itong niyakap. Wala na siyang pakialam kung makita siyang umiiyak at humihikbi ng fans. Ang mahalaga sa kanya, muli niyang nayakap si Heidi. Mahal na mahal kita. Huwag kang maghahanap ng pogi. Ako lang ang pogi. Umiiyak niyang saad. Tumawa si Heidi at mahigpit pang yumakap. Hinding-hindi maghahanap dahil ikaw lang talaga mula umpisa. Ang kwento ni na Donnie at Heidi ay paalala na napakabilis nating humusga, lalo na sa panahon ng social media. Madalas, hindi pantay ang pagtingin ng lipunan. Kapag lalaki ang sangkot, madaling patawarin o gawing biro. Pero kapag babae, mas mabigat ang galit at parusa ng publiko. Bilang mga tao, kailangan nating matutong maging patas, mag-isip bago humusga, at tandaan na ang mga taong nasa harap ng kamera ay tao rin na may pribadong buhay. Sa huli, mas mahalaga ang pagiging makatarungan at may malasakit kaysa makisabay sa ingay ng panlalait ng karamihan. Muli, ako po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon.